Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Wilma. Hindi ko akalain na darating ang araw na ako mismo ang susulat sa'yo para ikwento ang isang bahagi ng buhay ko na pilit kong ibinabaon sa limot, pero tila bumabalik at bumabalik para maningil. Nagsimula ang lahat ng magdesisyon kaming mag-asawa na kailangan naming magsakripisyo para sa kinabukasan ng aming 2 anak. Ang asawa ko, si Jason, ay isang napakabait at responsableng lalaki. Siya yung tipo ng asawa na kahit pagod sa trabaho sa Laguna, uuwi pa rin na may dalang pasalubong at laging nakangiti. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Ang sahod niya bilang supervisor sa isang factory ay hindi na sumasapat sa lumalaking gastusin. Lalo na't papasok na sa kolehiyo ang panganay namin. Kaya naman, sa tulong ng aking tiyahin, nakahanap ako ng pagkakataon na makapagtrabaho dito sa Canada. Masakit, Ate J, ang hirap iwanan ng pamilya. Tandang-tanda ko pa ang huling gabi namin sa Laguna bago ang flight ko. Yakap-yakap ako ni Jason habang umiiyak kami pareho. Sabi niya, Wilma, mag-ingat ka doon. Isipin mo na lang, para ito sa mga bata. Hihintayin kita. Saksi ang madilim na kalsada ng Laguna patungong airport sa bigat ng loob ko. Pero kailangan kong magpakatatag. Pagdating ko sa Canada, sinalubong ako ng malamig na hangin. Isang lamig na hindi lang pala sa balat tatalab, kundi pati na rin sa puso ko. Ang buhay sa Canada ay hindi madali. Akala ng marami, kapag nasa ibang bansa ka, namumulot ka lang ng pera. Hindi nila alam ang pagod, ang puyat, at higit sa lahat, ang matinding homesickness. Pagkatapos ng 8 oras na pagtatrabaho bilang isang dietary aide, uuwi ako sa isang maliit na basement apartment na ako lang mag-isa. Tuwing gabi, bago matulog, ang tanging libangan ko ay ang tumingin sa screen ng cellphone ko. Doon ko nakakausap si Jason at ang mga bata sa Messenger. Pero Ate J, aminin natin, iba pa rin ang yakap ng asawa. Iba pa rin yung may katabi kang humihinga sa gabi. Ang video call ay parang ulam na walang asin, nakakabusog, pero kulang sa lasa. Dahil sa magkaiba ang time zone, madalas ay tulog na sila sa Pilipinas kapag gising ako. Dito na pumasok ang katahimikan na unti-unting lumalamon sa akin. Para akong isang tuyong dahon na naghihintay ng mahuhulugan. Isang gabi, habang nag-scroll ako sa Facebook, dahil hindi ako makatulog sa sobrang lamig, mga -15 degrees Celsius noon sa labas. Nakakita ako ng isang notification. Aldrin sent you a friend request. Nanlaki ang mata ko. Si Aldrin. Siya ang dati kong kaklase nung high school at naging special someone ko rin bago ko nakilala si Jason. Hindi naman kami naging seryoso nun. Puppy love lang ika nga. Pero alam mo yon Ate J? May mga tao talaga na kapag nabanggit ang pangalan, parang may kung anong kiliti kang mararamdaman sa alaala. Inaccept ko ang request niya. Wala namang mali siya. Naisip ko lang na baka gusto lang makipagkamustahan. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto. Tumunog na ang messenger ko. Wilma, ikaw na ba yan? Wow, ang ganda mo pa rin. Lalong nag-bloom sa Canada. Natawa ako. Hindi ko na malaya na napangiti ako sa harap ng screen. Sira. Ang tanda na natin, Aldrin. Kamusta ka na? Ang sagot ko. Doon nagsimula ang mahabang usapan. Nalaman ko na nasa Laguna pa rin pala siya. Nagtatrabaho bilang isang contractor. Sabi niya, hiwalay na sila ng asawa niya
at siya na lang ang nagpapalaki sa anak niya. Ramdam ko sa mga chat niya ang lungkot, isang lungkot na katulad ng nararamdaman ko rito sa malayo. Lumipas ang mga linggo. Ang simpleng kamusta ay naging araw-araw na routine. Siya ang una kong kachat sa umaga habang nagkakape ako bago pumasok sa trabaho at siya rin ang huling kausap ko bago matulog. Minsan, nakakalimutan ko ng replyan si Jason dahil mas excited akong kausap si Aldrin. Bakit? Kasi si Jason, ang laging usapan namin ay tungkol sa bayarin, sa tuition ng bata, sa sirang gripo sa Laguna. Pero si Aldrin, tinatanong niya ako kung ano ang kinain ko, kung pagod ba ako, at kung ano ang pangarap ko para sa sarili ko. Hindi bilang isang ina o asawa, kundi bilang si Wilma. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad ako pauwi sa ilalim ng nagniningning na mga bituin sa langit ng Canada, tumunog ang phone ko. Isang message mula kay Aldrin. Wilma, alam mo, miss na kita. Sana nandito ka o sana nandyan ako. Gusto lang kitang yakapin. Huminto ako sa gitna ng kalsada. Ang puso ko, Ate J, parang nagmaraton sa bilis ng tibok. Alam kong mali. Alam kong may asawa ako. Pero ang salitang Miss Kita mula sa taong nagpapadama sa akin na espesyal ako ay parang isang susi na nagbukas sa isang pinto na matagal ko nang pilit na isinasara. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nag-type ako ng reply na alam kong magpapabago sa lahat. Miss na rin kita, Aldrin. Sobra. Mula ng gabing aminin ko kay Aldrin na namimiss ko rin siya. Tila nawala ang preno ng aming ugnayan. Ang dating simpleng kumustahan, nauwi sa mga tawag na inaabot ng madaling araw. Sa Canada, 3:00 ng madaling araw, pilit kong hinahinaan ang boses ko sa basement habang nakatalukbong ng kumot para lang marinig ang tawa niya. Sa Laguna naman, tanghali tapat, break time niya sa construction site, pero ako ang inaatupag niya sa halip na kumain. Wilma, bulong niya sa kabilang linya. Alam mo ba na ikaw lang ang nagpapatanggal ng pagod ko? Pag naririnig ko ang boses mo, parang hindi ako nasa initan ng semento. Parang kasama kita sa ilalim ng puno, payapa. Ang sarap pakinggan, Ate J. Sobrang sarap sa tenga ng mga salitang puro pagpapahalaga. Samantalang kapag si Jason ang tumatawag, ang bungad sa akin ay, Ma, tumaas ang kuryente natin. Kulang yung pinadala mo para sa project ni Junior. Naiintindihan ko naman na reality iyon ng buhay mag-asawa. Pero sa puntong yon ng pangungulila ko, ang reality ay naging parang ingay na lang na gusto kong takasan. Kay Aldrin, nakakahanap ako ng fantasy. Isang mundo kung saan ako ay isang babaeng nililigawan, pinupuri, at pinahahalagahan. Hindi lang isang ATM machine na nagpapadala ng dolyar buwan-buwan. Isang Sabado, day off ko. Karaniwan, ito ang oras na nakalaan para sa mahabang video call namin ng pamilya ko. Pero nang tumawag si Jason, sinabi ko na masama ang pakiramdam ko at kailangan kong matulog. Ang totoo, kakatapos lang naming mag-video call ni Aldrin. Doon sa call na yon, mas naging mapangahas ang mga hiling niya. Pakita mo naman sa akin ang ngiti mo, yung walang maskara, yung ikaw lang, sabi ni Aldrin. Pinagbigyan ko siya, nag-ayos ako, nag-makeup pa ako kahit nasa loob lang ng kwarto at nagsuot ng damit na medyo hapit sa katawan. Nakita ko ang pananabik sa mga mata niya sa screen. Doon ko naramdaman na buhay muli ang pagkababae ko. Nawala ang pagod ng pagiging OFW. Sa mga mata ni Aldrin, nakikita ko ang isang Wilma na maganda, bata at kanais-nais. Sana ako na lang ang kasama mo diyan. Hirit niya habang tinititigan ang bawat galaw ko. Kung ako ang asawa mo, hinding-hindi kita papayagang umalis ng bansa. Kahit magdildil tayo ng asin, basta magkatabi tayo sa gabi, sapat na sa akin. Ang mga salitang iyon ay parang laso na unti-unting pumapatay sa respeto ko kay Jason. Nagsimula akong magkaroon ng galit. Bakit nga ba ako ang kailangang magsakripisyo? Bakit si Jason parang okay lang na malayo ako basta may dumarating na pera? Sinimulan kong ikumpara ang asawa ko sa isang lalaking wala namang ginagawa
kundi magsalita ng matatamis. Naging madalas ang pag-aaway namin ni Jason sa chat. Konting hiling lang niya tungkol sa mga bata, pabalang na ang sagot ko. Pera na naman? Akala niyo ba dito pinupulot ang dolyar? Pagod na ako. Sigaw ko sa kanya sa video call isang beses. Nakita ko ang gulat at lungkot sa mukha ni Jason. Ma, anong nangyayari sa'yo? Nagtatanong lang naman ako kung kailan ang balik mo kasi miss ka na ng mga bata. Mahinahong sagot niya. Pero sa halip na lumambot ang puso ko, mas nainis ako. Dahil sa isip ko, si Aldrin ang mas nakakaunawa sa akin. Isang gabi, lumampas kami sa limitasyon. Sa gitna ng aming pag-uusap, naging mas wild ang mga paksa. Nagsimulang maghubad ng salita si Aldrin hanggang sa humantong ito sa pagpapakita ng higit pa sa mukha sa harap ng kamera. Sa sobrang pananabik at dahil na rin sa tagal kong walang haplos, nakalimutan ko ang aking dangal. Ginawa namin ang tinatawag nilang cyber, isang bagay na hindi ko akalaing magagawa ko bilang isang asawa at ina. Pagkatapos ng gabing yon, hindi ako nakatulog. Tumingin ako sa picture naming pamilya na nakapatong sa side table ko. Pakiramdam ko, ang mga mata ni Jason sa litrato ay nakatingin sa akin ng may panghuhusga. Pero sa kabila ng guilt, may kakaibang adrenaline akong naramdaman. Mas lalo akong naging adik sa atensyon ni Aldrin. Naging rutina na namin iyon. Sa gabi, asawa ko si Jason sa pangalan, pero si Aldrin ang nagpapatulog sa akin sa tawag. Nagsimula na rin akong magpadala ng pera kay Aldrin. Sabi niya, nasira ang motor niya na ginagamit niya sa trabaho. Hindi ako nag-atubili. Ibinawas ko ang perang pambili sana ng bagong laptop ng anak ko at ipinadala ko kay Aldrin. Kulang pa ba, Aldrin? Sabihin mo lang, gagawan ko ng paraan. Sabi ko sa kanya. Ang turing ko na sa kanya ay parang tunay na asawa. Ang mga pangarap na binuo namin ni Jason ay unti-unti nang napapalitan ng mga plano namin ni Aldrin. Mga planong pag-uwi ko, kami na ang magsasama. Hanggang sa isang araw, habang nasa trabaho ako, nakatanggap ako ng isang message mula sa isang hindi kakilalang account sa Facebook. Walang profile picture, pero ang message ay sapat na para manginig ang buong katawan ko at mabitawan ko ang hawak kong tray ng pagkain. Wilma, akala mo ba ikaw lang ang babaeng pinadalhan ni Aldrin ng mga video mo? Mag-ingat ka, ginagamit ka lang niya. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang paligid ko sa Canada, na dati nang malamig, ay tila naging yelo sa sobrang takot. Sino ang taong ito? At anong video ang tinutukoy niya? Hindi ko magawang huminga ng maayos matapos basahin ang mensaheng yon. Parang gumuho ang mundong binuo ko sa loob ng ilang buwan. Nanginginig ang mga daliri ko habang pilit kong tinatype ang pangalan ni Aldrin sa Messenger. Tinawagan ko siya 1 beses, 2, 3, pero hindi siya sumasagot. Ang dating mabilis na scene at typing ay napalitan ng nakatutulig na katahimikan. Doon ako nagsimulang mag-imbestiga. Pinuntahan ko ang profile ng nag-message sa akin at doon ko nakita ang mga post na hindi naka-private. Isang babae pala mula sa Dubai, ang biktima rin niya. Parehong kwento, parehong miss na kita at parehong hiling ng pera para sa nasirang motor. Pero ang pinakamasakit, Ate J, ay nang makita ko ang isang screenshot ng usapan nila kung saan pinagtatawanan nila ang mga video na ipinadala ko. Tinawag niya akong tuyo at uhaw na matandang OFW. Gusto kong maglupa sa hiya. Gusto kong lamunin ako ng niebe dito sa Canada. Ang lalaking akala ko ay nakakaintindi sa pagod ko, ang lalaking ipinalit ko sa tapat kong asawa, ay siya palang sisira sa akin. Sa sobrang galit, hinarap ko si Aldrin nang sa wakas ay sumagot siya. Pero imbes na humingi ng tawad, tinaboy niya ako. Kusa mong ibinigay yan, Wilma. Huwag kang magmalinis. At yung pera, kulang pa yun sa pag-aliw ko sa'yo gabi-gabi. Sabi niya, bago ako i-block sa lahat ng social media, naiwan akong mag-isa sa malamig na basement, umiiyak at nagsisisi. Paano ko haharapin si Jason? Paano ko titingnan ang mga anak ko? Ang perang pinaghirapan ko rito,
napunta lang sa isang manloloko dahil sa isang sandali ng pangungulila. Sinubukan kong ayusin ang lahat. Nagpadala ako ng mas malaking pera sa Laguna para sa laptop ng anak ko. Kahit na kailangan kong mag-double shift at hindi kumain ng maayos. Isang gabi, tumawag si Jason. Hindi ko mapigilang humagulgol habang kausap siya. "Ma, bakit ka umiiyak? Napapagod ka na ba diyan? Uwi ka na kung gusto mo. Kakayanin naman natin dito." Ang sabi ni Jason na puno ng pag-aalala. Ang boses niyang walang halong panunumbat ang lalong nagpadurog sa puso ko. Gusto kong aminin ang lahat, pero natatakot ako na baka ito na ang katapusan ng aming pamilya. Sa ngayon, pinipili kong itago ang madilim na sikretong ito. Dinadala ko ang bigat ng aking kasalanan sa bawat pagkayod ko rito sa Canada. Tuwing makakarinig ako ng salitang Miss Kita, hindi na kilig ang nararamdaman ko, kundi isang malalim na sugat at paalala na ang tukso ay laging nakatambad sa pintuan ng mga taong nalulungkot. Naghihintay lang ng isang maling pagkakataon para pumasok at manira ng buhay. Natuto ako sa masakit na paraan na ang tunay na pag-ibig ay hindi yung nagpapakilig sa'yo sa gitna ng gabi, kundi yung taong naghihintay sa'yo sa Laguna kahit gaano pa katagal ang iyong pagbabalik. At yan ang kwento ni Wilma, mga ka-confess. At diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Isang aral na naman ang ating napulot tungkol sa halaga ng katapatan at ang panganib na dala ng mga maling ugnayan sa social media. Tandaan natin na ang bawat desisyon ay may kapalit at ang pagsisisi ay laging nasa huli. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel ng Tagalog Wild Confession at i-follow na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga pinakabago, pinakamainit at pinakamakasaysayang mga confession na hatid namin. Hanggang sa muli, mga ka-confess, ingat po tayong lahat.